Ako pala si Andrea, pero hindi yung dati mong sinisinta. Ay! Lakas mo! Gusto kong batuhin yung babae. Yung Bini. Bini, yung grupo. Oo, dahil nga, grabe sila. Mag-ingat ka dyan, ha? Mag-ingat ka sa kwento mo. Alam mo, ang dami nating viewers na views. Yes! Oh, ano yun? Ay, hindi, nag-starting na tayo dito, OG. Hindi. Alam nga. Kaya nag-split ang dalawa na yun kasi hindi pa po kay Maris yung ate ni Rico, si Jacqueline. Anthony is out of the picture kasi raw nasa kabilang picture si Anthony. Priscilla Mireles pumalag sa statement ni John Estrada. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga linggo. Ito po si Mama Lai! Si Josa Poco! At ito naman po si Papa O. Yes, ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihilig sa amin. Ay, ay, ay. Ichiga mo na! La 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 la, ichichika na na, dali. Tagal-tagal mo na rin. Yung pakabisado yung lyrics, nakakaloka. Parang binabago nyo kasi. Parang buti nga nakakasabay pa siya dun sa sayaw. Nakakaloka ka, Diyosa. O yun nga pala, ang ating pagbati dyan sa ating pinuntahan sa Barangay Butag, Bulan, Sorsogon. Yes! Tayo ay naging bahagi dyan ng pamamahagi ng ating kaibigan si Romer Gutierrez Haso ng RCC Staffing Solution USA, ng kanyang mga regalo para sa mga senior citizens na hindi niya pinababayad at paboritong-paborito niya, no? Yes! Oo, nakakatuwa. Sa kabila ng napakatagal na niyang hindi nakakauwi mula sa Amerika. 5 years. Minis ka na doon, Sir Romer! Oo nga, ayan, kung ano mga pinaggagawa namin dyan, ano? Oo. In fairness ito, ang daming matatandaan, no? Siyempre nga, senior citizen. Pero ang dami, sobrang dami. Bakit ba? Nagreklamo ka maraming matatanda. Gusto mo ba bawasan? Hindi naman nakakatuwa lang. Pag-asa, mahilig ka sa minor. Aba, dahil doon tayo nagtataka na. Ang napansin ni Josa, yung bilang ng mga senior, hindi yung bilang ng mga minors. Oo, marami-rami din yun, di ba? Parang na-inlove pa si Josa sa anak ni Sir Romer. Ay! Oo! Pinakita ko lang dito, OG, yung picture kay Sir Romer. Malam mo, pag sinag ko yung picture, may ipadala sa akin. Ay, tapos nakita pa tayo sa aeroplano ni Richie Rivero Ay, ayun, Oo, yung pala nandun siya para sa isang event. Yeah. Kasama yung iba pang players, no? Yeah, Oo, syempre, medyo cold or medyo nahihiya si Richie nang bumati sa atin. Ay, ganun lang siya, hi. Oo, hindi ko alam kung may galit sa atin si Richie or hindi lang niya feel that time na napakaaga. Oo, parang nagising siya ng bonggang-bongga dahil 4:50 ang ating flight. Oo. Pero nung pabalik naman namin, kasabay din namin siya. In fairness naman sa kanya, bumati siya, kumaway siya. Lumapit ako din sa kanyang manager na si Mr. Mark Salama. At magiliw naman siya sa pagbati. Fairness naman pinati ako ni Richie. Pero mas sweet siya noong araw na sila ni John Vic. Super chika kami. Siguro yung mga nababali-balita natin dito tungkol sa kanila ni Andrea, Rian, Pes, hindi ba? Yun. Siguro feeling ko doon siya nanggagaling. Kaya medyo distansya amigo siya. Pero hindi ka naman galit ka, Richie? Hindi, Hindi galit si Tito OG. At ako nagpa-picture pa ako. At inabangan pa ni Josa sa labas ng CR. Talaga ba? Oo. Dapat nga papasukin ko na sa CR. Wala doon sila sa ginubata na Alpan. Ayun. Ito na nga, parang nagtitrending yan, nag-viral yan si Richie. Ayan nandyan sa dahil guest sila, syempre nagpahugot lines. Oo, dun sa mga kababaihan. Eto. Basketball player ka ba? Bakit?
Kaya pala nangangamoy babaero ka. Jesus! Lagi na ako nangangamoy. Jesus! Hi, Richie! Mga kisman! Ako pala si Andrea, pero hindi yung dati mong sinisinta. Ay! Lakas mo! Lakas mo, anak! Ayan. Nakakaloka. Nakakaloka talaga, hindi alam ni Richard. Ano ba ito? Angalpak ba ako ng tawa? May iirita ako o gusto kong batuhin yung babae? Parang gano'n eh. Parang ang hirap na sitwasyon niya ngayon. Oo, Kung ah. ikaw ay nasa sitwasyon niya ngayon, Nay, ano mararamdaman mo? Tatawa ko, gaganon lang ako. Parang past is past. Ah. Diba? Ang nakaraan ay nakaraan na. Kailangan lang parang tanggapin na natin. Ito na nangyayari yun. Eh kaya lang parang hindi maipinta yung mukha ni Richie. Oo. Eh, kasi nga, hindi ba? Tatlong players. So, iisang babae magpipick up line sa kanila. Ang maririnig nila, eh, ayun yung kay Richie. Talagang kitang-kita sa, ano talaga, hindi ba? At may ako dito. Pero Nay, di ba dati parang marami ng netizens na nagsasabi na suplado si Richie Rivero. Oh. Kasi nga hindi siya yung palangiti, hindi siya yung ano. So parang ganyan lang, consistent naman yung ano niya, yung demeanor niya, na lagi lang siyang formal, tipid sa ngiti. Di ba? Oo. Hindi kasi nung araw, magka-chika kami niya ni na John Vic kasi. Kaya parang yun ang nagbago. hinahanap ko. Parang nawala na yung ganun kay Richie. Kahit nung silang dalaw ni Andrea, pumunta kami sa birthday ni Ruru Madrid sa Antipolo. Hindi na siya, cold na siya sa akin. Si Andrea lang ang chumichika sa akin. Kaya sabi ko, ano kaya problema ni Richie? Baka nire-regla. Ano nire-regla? Charot ka. Wala sa no. Alam, hindi na magpapapig kasi Oo Charot ba? lang. Kaya hindi mo lang. Pero- Tataguan ka na niya next time. Pero ang Edit nyo yan. pero ang importante doon, nag-ahay naman si Richie. Hinahanap ko lang yung dating, yung pagkagiliw ni Richie pag sa tuwing nagkikita kami. Naku, Tito Oji, pag napanood niya ito, tatawagan ka kaagad. Naku, kahit hindi naman, okay lang. At least hindi ka dinedma. Hindi naman. Eh, yung si ano, di ba, dinedma ka? Ay, Stop. In the name of love. ay, sorry. Muntik na ako nadulas. Ito dapat nadulas ka sana na lang. Pabulong. O yun, si Richie, buti nga na kahit mapakla yung ngiti na ibigay pa niya dun sa babae. Nakakaloka, di ba? Si Andrea. Iba ako, Andrea. Ba't naman kasi sa dami ng pangalan, natapat pa doon sa event na yun ni Andrea, Oo no? nga eh. What a coincidence. Oo eh. And what a coincidence, tamo. Oh. Si Andy Eigenman. Oo. Oh, sinasabihan din siyang suplada. Ay, oo nga. Ano ba kwento doon? Kasi meron gusto magpa-picture kay Andy. Oh, tapos? Ay, teka, panoorin mo na natin yung video na yun. One rupee lang. Hey, ma'am. Maybe you can wait your turn at least, sir. Apo. Oh, ayan. Oh, ayun na nga. So nakita natin na nung may nagpapapicture sa kanya, parang sinabi ni Andy na medyo nagmamadali siya, di ba? Oo. Na sige po, parang in-accommodate pa rin niya. Oo. Kaso ayun nga, merong parang isa na nagmamadali magpa-picture. At sinabi naman ni Andy, in an English way. In an English way! Gusto mo in an English way na, can you wait for your turn? Oh. Hindi, noon pa naman sinabi ni Andy na hindi siya nag-artista na. Pangalawa, yung di ba minsan merong sumisilip sa bahay nila, papapicture. Parang, di ba, parang konting respeto naman. Yeah. Andun siya sa kanyang privacy. Tapos bubulabugin siya. Actually, ako intindi ko si Andy. Yeah. Dahil kahit kami rin, mga ganyan, parang yung, ano mo yan, sana nagkakaroon ng idea yung mga fanay na kapag kumakain, siguro mag-intay tayo. Total tayo naman ang may kailangan sa kanila, sa artista. Kung gusto natin magpa-picture, hintayin natin matapos. Kasi yung mga artista po, syempre yung nangyayari sila hindi kayo pagbigyan, pero kumakain sila. Diba? Eh nakakaya naman ngumiti na baka mekanik na sa ngipin, may ulam sa ngipin. Diba? Pag umunguya ka pa, tapos may magpapapicture, mahirap. Eh minsan meron pa mga pa-picture, kasi palis na ako. So ako mag-adjust sa'yo. Parang gano'n.
Yung iba naman dito, Oji, kaya nagpapapicture dahil baka mamaya, umalis na. Kaya... hindi nga, kaya mag-iintay naman. Diba, dapat. Kasi patapusin muna natin, lalo na grasya ng Diyos yun. Gusto niya ba kayo ang unahin bago yung grasya ni Lord? Meron ako artista na ganyan na kilala. Meron lumapit sa kanya, papapicture sa kanya. Kita niyo, kumakain ako. Gusto niya kumakain ako, yung pinipicture. Kung may makita ko kayo sa ngipin ko, pwede mamaya na. Sino yan ay? Sa Mataray yun. Pwede mamaya na, sabi ka mo. After niya kumain. Halika na rito. Magpa-picture tayo. Hindi yung gano'n na kumakain, papapicture kayo. Ay, parang kilala ko na yan. Sino? Si Roda? Si Roda. Loy, nakakaloka ka. Ha? Ikaw yung Tito Oji. Hindi ba ikaw yung Tito Oji? Minsan may ganyan akong moment. Minsan ako pero meron isang kilalang artista, ayaw niya talaga. Nakukunan siya habang kumakain siya. Sino nga tunay? Basta, Mataray na artista. Ayun, pero di ba pinagbibigyan naman niya after? Di ba naghintay ka? Halika na, magpa-picture na tayo. Si Noy! Bulante. Yung Bulante. Sige. Noy! Si Noy. Sa Batang Quiapo. Hindi yun. Hindi. Minsan tayo. Dapat meron tayong linya. Diba? Hindi tayo magko-cross dun sa private moment ng artista. Ngayon, yung iba makakarinig ka pa na naku, hindi naman dahil sa aming mga fans, wala naman kayo dyan. May mga ganon. Paano naman mananin yan? Diyos ko, syempre naman, bakit napunta na doon? Picture taking lang naman So, ibig sabihin, pag nagpa-picture taking sa inyo, okay yan. At least alam mo na dapat magpa-picture ka. Kasi kung hindi ka magpapapicture sa akin, yun ang sasabihin ko lagi sa iyo. Na kung di dahil sa amin, wala kayo dyan. Yan. Kaya tigilan na yung mga ganyang attitude. Pero in fairness naman kasi na kay Andy, yung turn na niya, talagang all smiles pa rin si Andy, di ba? Minsan may mga sinungaling na mga nagpapapicture, May mga sinungaling, Yung, di ba, kahit ako, sa mall, magkakasalubong kaming ganyan. Di tinignan ko na siya sa mata. Ang hinitian ko na. Paglampas, nakarinig pa ako. Suplado pala sa personal. Sabi sa'yo? Sabi ko, Te! Di ba hinitian kita? Suplado yan? Hindi, joke lang po. Hindi kita kabiruan, di tayo close. Ay! Pinatulan mo. Parang talaga yung kanina Minsan dapat patitikimin mo sila ng ganyan para para di ba ma-realize nila, hinitian ka na tapos magsisinungaling ka na sinupladuhan ka. Tama. Di ba? Ako, naiintindihan ko yung mga fans sa nangyayari kasi bihira nga kayo magkita. Hindi sinasadya, nakita kayo. Sinasamantala mo na yung pagkakataon. Yes. Di ba? Pero maraming paraan para makalapit tayo sa artista nang hindi natin sila nababastos, nang hindi tayo lumalagpas sa linya. Yeah. Diba? Marami namang paraan para i-approach ang artista in a nice way. Pero yung picture tayo, wait lang tayo. May mga ganyan yan, Tito Oji. Di ba parang close na? Ay, kuya, nananakit ka, kuya. Parang ang sakit na. Malay ka, pinapanood ka, picture tayo. Di ba tabasta na? Diba? Ako naiintindihan ko kung saan sila nang gagaling. Kaya minsan kukurutin ka pang ganyan. Ay, talaga nakitaan sa'yo? Hindi, tao ka pala. Dati po ba akong unan? Ay, nako, maraming encounters tayong ganyan. Pero, na-appreciate naman ng mga artista yung mga ganyang senaryo, yung mga nagpapapicture sa kanila. Siguro isipin na lang natin, mas masakit sa pakiramdam na nakikita ka na nila, wala pang tumatayo para magpapicture sa'yo. Kasi ang mga artista naman talaga na ina-accommodate nila talaga yung mga nagpapapicture. Timing lang talaga na, Correct. Tamang timing lang talaga yung kailangan para makapagpapicture po tayo ng matiwasay. Ay, nainis ako kanina, may nagpapicture sa akin.
8 sila? Oo, 8 na pa-picture. Ang taray! Solo pa. What? Ayaw mo ba doon? Lahat ng 8 na yun nagpa-picture sa'yo. Pagod na pagod nga ako eh. Gumiti? Eh, syempre, 8 yun. Ngingiti ka talaga solo-solo. Matagal yan. Hindi, Tito OG. Pagod na pagod ako dahil ako ang inutusan nila mag-picture sa kanila. Isa-isa pa. Ang yaarte ko sa solo pa. Akala ko masaya magpapapicture. Oo. Kasi nabastusan ako doon. Nakakabig nga naman. Oo, mas nakakabastos kung ikaw yung inutusan na magpa-develop. Puti ka malalang gayo, baka mamaya pa-develop talaga sa akin. At na-expose pa yung film. Imbis na 24 shots, aging 22 na lang. At talaga, yung camera may film ang gamit pala, hindi cellphone. At may bonus. Ito naman mamalik, Tito OJ, may napanood ako sa TikTok at saka sa Facebook. Yung Bini. Bini, yung grupo. Oo, dahil nga, grabe mag-ingat ka dyan, ha? Mag-ingat ka sa kwento mo. Alam mo, ang dami nating viewers na views. Yes! Ano yun? Hindi, next-starting na tayo, Tito OJ. Hindi relate lang sa pinag-uusapan natin kanina. Basta sila bumababa ng eroplano. Sa airport pala, pinagkakaguluhan na sila. Oo naman. Ngayon, nabasa ko sa netizens, yung mga nagko-comment na aasar daw sila. Bakit? Lahat kasi sila, Tito OG, naka-mask at naka-shade. Parang ayaw daw Naka-mask at naka-shade. Oo, hindi na pala yung shade. Syempre, mapapansin talaga sila nun. Tanga sila. Oo, yung shades nandito. Yung mask. Ano ba talaga? Dito pala naka-shade, tapos naka-mask. Tapos? Ayun yung mga netizens iinis na okay daw. Tapos ano ba yung pandemic pa daw ba? Ganyan-ganyan. Si Marian daw at si Han, si Michael, pero never daw nag-shade at nag-mask. Hindi, normal yun. Ako na magsasabi. Normal talaga yun. Dahil kahit kami, hindi naman kami sikat, pero naka-shades kami at minsan naka-mask. Kasi, syempre, pag i-rason sa'yo, ba't ka naka-mask, hindi na pandemic, excuse me, meron bagong strain ng virus ngayon. Kaya kami naka-mask. Ngayon, yung naka-shades, yung mga naka-shades yun, normal lang yun kasi minsan ayaw nilang ipapakita yung mata nila na antok sila, na nagmumuta sila, kaya sila naka-shades. Okay, minsan di ba, walang make-up, syempre, di ba, parang feeling mo naked ka eh. Kaya meron naman talagang ayaw lang ng liwanag, di ba? Oo, kaya... Nakakaloka, Diyos, ako naka-shade siya ng gabi. Sa bagay nga. Ate cute na. Matutuwa na sa atin ng Bini. Hindi, kaya nga ako pinagtatanggol ko sila dahil kahit kami naka-shades pag nasa airport, pag alam namin maraming tao, syempre nagkakaubu-ubuhan yan eh. Di ba pwedeng pag-protectionan yung sarili mo? Di ba? Tigilan ako ng mga ganyang kwento mo, Diyos. Hindi mo basta ko lang kayo naman. Parang ikaw yata yung nakakita sa airport eh. Parang sa'yo nagsimula. Hindi naman, kayo naman. Diyos ko, mahal natin ang Bini. Yun na nga, bumabawi ka sa Bini. Anyway, ito na nga, mahal natin ang Bini. Kaya lang ang pagmamahal ay nawala na sa kanila, di ba? Siyempre nga, di ba? Hanggang ngayon ay pinag-uusapan ni Maris Racal at Rico Blanco. Pansamantala naging sikat yung pangalang Rico. Yung Rico yan, na lagi pinupuntahan sa puntot. At ngayon naman yung buhay na Rico. Si Rico Blanco, na 5 taon sila ni Maris, tapos ang ending, ayun na. Nag-end na. Yun na nga, Nay. Hanggang ngayon, yung mga tao, naghahanap talaga ng rason. Ano daw bang dahilan? Ba't naghiwalay si Maris at si Rico? Actually, kahit ako sa bako kanina, galing ako, no? Yun din ang tinatanong. Ano raw dahilan? Bakit si Maris at si Rico Blanco ay nagka-exploitan? Kasi nga, sinabi ko sa kanila, katulad sa manager dito kay Miss Leia. Ay, Ma'am Leia? Ng BDO? BDO, Scout Tobias. Sabi ko sa kanya, kaya nag-split ng dalawa na yan kasi hindi pa por kay Maris yung ate ni Rico, si Jackie. Jackie? Blanco. Wow! Na Blanco! Hindi naman, akala ko na seryoso na. Yung na Blanco,
Na blanco. Siguro yung mga netizens, nilaloka din yung mga netizens. Honestly, hindi ko talaga alam. Pero si Ian Gasa, di ba, naglabas siya ng kanyang ng post na meron siyang isang source na nag-propose daw itong si Rico Blanco ng marriage kay Maris. Pero parang pinanggihan ni Maris. Ay? Oo. Nung araw daw, di ba, nasa same page sila. Ito nga, wala na sila sa parehong pahina. Ganon. Tinanong ko si Ian, oy, sino source mo dyan? Taga-industriya din daw ang source niya. Pero isa lang daw. At hindi naman yun confirm, mama. Hindi po confirm yun. Sinabi lang sa akin na yun ang rason. Pero ang dami rin mga nagsasabi na hindi naman daw kaya si Anthony Jennings yung dahilan kung naghiwalay yung dalawa. Nako syempre chika natin si Anthony Jennings, no? Agad kong diniem itong si Anthony Jennings. Kung tinanong ko siya kung ikaw bang dahilan. Sabi ni Anthony, hindi po, Mama Ogs. Sasabihin ko naman kung ako. Ha. Ay, taray. Dahil nga yung pagkakaalam ko, meron jowa talaga si Anthony. Pero kasi ang dami na nakakapansin na dun sa Instagram account ni Maris. Parang maraming picture si Anthony. Kasi may ginagawa rin silang pelikula. Di ba under Jason Paul Laksamana? Di ba? Kasi nga yung tambalan nila sa Can't Buy Me Love, patok na patok. Kaya idiniretso na sa pelikula. Dito, Oji, gano'n ko totoo na kalibinan daw ni Anthony yung girlfriend niya? Oy. Naku, yan, first time ko lang marinig yan, kaya tatanungin natin si Anthony. Totoo yan. Pero ang importante dito, hindi siya yung dahilan. Pansinin mo, hanggang ngayon, hindi pa rin natin narinig si Rico Blanco. Oo nga. Blanco pa din siya. Ay, oo. Diba? Baka yung napagsalita niya ni Ate Jackie Lou. Oo nga, diba? Pero alam mo, nakausap ko yung kuya ni Rico, no? Si James. At ang sabi sa akin ni James, na parang wala rin silang kinalaman kung nagkaganon yung kapatid niya si Rico. Kasi mas matanda pala si James kay Rico. Ang gugulo-gulo nyo? Pati mga manulo dati maguguluhan. Magkapatid pala sila, tsaka mas matanda pala si James kaysa kay Rico. Hindi ko alam yun. Kaya alam mo, kaya nung araw type, meron ding type itong si Rico. Oo. Kaya lang, ayaw mismo ng girl na magkatuluyan sila. Sino yung girl? Si Maha. Maha Salvador? Ay, alam ko, Maha Blanco. Mamay na pa yan! Maha Blanco. Hindi naman. Akala ko naman seryoso tayo dito. Blanco na talaga ako dito sa usapan na ito. Kaya palagi pa sa 5. Pero alam mo na yan, sa kabila ng malungkot na balita na yan, na nagkahiwalay si Rico at si Maris, parang maraming mga fans ng Snorri naman yung nabuhayan ng loob na, uy, baka may pag-asa. Baka may chance na magkatuluyan na talaga yung dalawa. Inintriga na nga sila, Loy. Lalo na si Anthony dahil may nag-post na kumain sila sa isang restaurant kung saan same day nagpa-picture kina Maris at Anthony ang dalawang staff yata ng resto. At may caption pa ito ng Anthony is out of the picture. Kasi raw nasa kabilang picture si Anthony. Pero parang magkatrabaho lang talaga sila Kasi kung yun ang mga tipo ni Maris, yung mga mas malaki yung agwat ng edad sa kanya. Baka yun din ang hanapin niya. Kasi alam mo, kung totoo man yung sinasabi ni Ian Gasa na nag-propose na itong si Rico, kasi naman siyempre, 51 na si Rico. Siyempre, maintindihan na natin yun. Na 51 na ako, ano pang gagawin ko? Hindi pa ako nagkakaanak. Baka habang lumalaki anak ko, ako na inaalalayan niya. Ako na inaakay niya. Diba? At maintindihan naman natin din si Maris. Kung sakaling totoo ito, si Maris na kung tumanggi siya or umayaw na siya, kasi mahaba pa ilalakbay ng kanyang career. So age gap ang naging problema nila? Oo. Diba?
Ay, nako. Kung ano man ang totoo dyan, sana malaman din natin. At sana marinig din natin si Rico. Oo nga, grabe din ang iniyak dyan ni Claudine. Alam mo, Tayo daw yung magulo. Akala ko ba kami yung magulo? Gaga ka. Talaga naman kayo nag-iiyak pa rin. Oo nga, pero... Ibang Rico yun? Ay, iba na. Ano pa yun? Hindi ko rin yung pinag-uusapan natin. Siyempre, nung wala na sila ni Maris, very memorable kay Rico yung kanyang awit. Ala-ala nang tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal pa sa luneta, nang walang pera. Rico, di puno yun dito! Puno yun, Nay! Gulo-gulo nyo naman eh. Walang entry. Anyway, ay nako. Katulad dito, kung si Rico Blanco ay hindi nagsasalita, hindi rin naman nagsasalita si John Estrada. Ay? Oo, sa issue nila ni Priscilla Mireles. Yung sinasabi ni Priscilla na Lily Holman, na yung bago nga ba ito ni John Estrada? Kasi parang yun ang lumalabas, no? Ang konklusyon ng marami ay si Lily Holman daw yung bago ni John Estrada. Itong si Priscilla, tsaka yung kanilang anak ni John. Oo, ba'y nagbakasyon muna sa Brazil. Oo, dun sa bayang sinilangan ni Priscilla. Oo, sa August pa sila darating. Parang nagninilay-nilay doon si Priscilla, ha? Di ba nga na yung live niya, merong isang netizen na nag-comment na sinabing, may bago na naman si Rigor. Ang ganda mo naman, chuchuchu. Tapos ang sagot ni Priscilla, ay, ganun talaga ang buhay. So parang, kinonfirm ba niya na meron na nga talagang bago si Rigor? Oo, yun nga, meron pa nagsasabi na si Rigor ay tinotoo. Tinotoo niya yung kanyang karakter daw sa Batang Quiapo. Rigor? Oo, Ganun Rigor? Rigor! Sabihin mo sa akin na hindi mo na mahal si Marites. Dapat nga wala ka rito, Marites Dahil ako ang mas mahal ni Rigor. Wala ka ng silbi. Si Lena ba yan o si Roda? Ang galing mo doon, ito OG. Sabi, alam mo, nakakaloket ba? Kaya nahiga si Roda, diba? Sabi, patawarin mo ko, Marites. Ay! Ang sweet! Hindi naman ako, Rigor. Parang kinabukasan, Frenny! Diyos ko. Halata nanonood tayo. Ay, nako. Anyway, eto na nga, Loy. Yung pinakaabangan nating sagot ni John sa issue na kung hiwalay na ba sila ni Priscilla Mireles at kung sino si Lily Holman sa buhay ni John Estrada. Nag-IG story si John at ang sabi niya, Priscilla and I have mutually agreed to take a break for quite some time now. There's more to the story, but the last thing I want to do is to hurt the people I love. I want to make it clear that I'm not in a relationship with Lily Holman or any other woman for that matter. I just met her in Boracay. I had a short break from work and felt the need for a breather. This is a private family matter. That's why I ask for privacy as we deal with this. Thank you. End of quote. Nabasa ito ni Priscilla. Sumagot din ang misis ni John. Ito ang sagot naman niya. I am deeply shocked and disheartened by Mr. Estrada's recent public statement. To clarify, there was never any mutual agreement regarding our separation. We were married when I left the Philippines, and we remain married as of this time. While there is indeed more to this story, it is not the appropriate time to delve into these details, regardless of what those may be. However, it won't change the course of fate. I appreciate your constant support.
kindness, and love during this difficult time. I trust that in due course, all will be resolved appropriately. Thank you for your understanding. Signed, Priscilla Mirelles. Sana nga maayos kasi siyempre, ayaw naman natin masira ang married life o yung marriage ni John at ni Priscilla. Sana ito'y maayos agad. Ano? Anyway, that mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood dyan, hindi pa ho namin subscriber. Please subscribe now na. I-click pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre, pang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-N-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost ngayon ang aking vlog, yung amin pong pamimiesta sa Sorsogon. Ako, napakasaya po. Rayo! Dahil ang dami nating kaibigan na nakasama dyan. Mga stand-up comedians din na pinili ng doon manirahan sa Sorsogon, di ba? Nandiyan po yan sa channel ko. At thank you din sa Nail Cocktails! Ayan, for my nails. Thank you so much. Nail Cocktails dyan sa Muraco. Kung gusto yung magpa-franchise sa Nail Cocktails. Yes. Katabi lang yan ng Headway Vera Salon. Yes. Doon ako nagpa-color, no? Tsaka si Josa. Yes. Kapag-gupit ko lang po sa Headway Vera Salon. Thank you, Headway Vera. So, bakit hindi mo dali ng mukha mo naman sa NP? Kailan ka kung dadali mo dyan? Di ba? Di ba? Yung kanto. Di ba? Magpapanga tayo doon. Yes. Wala ako wrinkles masyado. Envy kasi yan. Kaya pala pabata kayo ng pabata. Kala ko pabakla ka ng pabakla. At sa ideal vision, kaya naman ang lino ng ating mga mata. Hindi pa lahat na nakasalamin na talino. Yes, syempre pa aking panayan kay Maring Pokwa. Ayan, Diyos ko, naiyak na naman ang aking kumari. Naiyak siya kasi may natumbok na topic. Kaya ayan. Bukas na ba ang puso ni Maring Poki sa love life? Yeah, kung galing kay God, bakit hindi? Kasi nakarang galing impyerno yun. Kasi hindi ka maintindihan ng mga netizen. At hindi ako intindihin niyo ako. Sarado na kasi utak ng iba. Matapang ka ba talaga o front mo lang yan? Hindi pa ba sapat to? Ikaw makakasagot niyan. Ano sa tingin mo? Sa nakikita mo? Paano mo sinasagot, Mari, yung may gusto ka pa, kaya ka ganyan? Diba, napupuna mo yan? Laging ang sisi sa babae. Hindi makamove on. Ito na. Bigla siyang pumasok sa kwarto, binuhusan niya ako ng tubig, pinagmumura niya ako, sabi niya, what's f***ing big deal? It's just f***ing chemical, puro f***ing na lumabas sa bunganga. Yung pinitsirahan niya akong gano'n, yung ginanong-ganon niya ako, na pinagmumura niya ako, na binasaan niya ako ng tubig. Grabe yun. Hindi mawawala sa isip ko yun. Wala kang pinagtapatan niya? Tinatry kong maayos kami. Tinatry ko pang masalba para kay Maria. Ako na lang pala yung nag-i-effort. Dami kong tinago. Sobrang ang dami kong tinago. Ayan, sa OGDS Inspires po yan na nasa I1PFC na rin po, ha? At syempre, aking pasasalamat sa aking kumaring si Rose Santos ng White House Care. Yes! Thank you, Miss Rose! Thank you, Mare. Yan, para naman dun sa mga nurses na yun at saka mga caregivers sa US. Na nandun na. O kaya kung may US visa at gusto mo mag-apply na di ba? Ayan, White House Cares po. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Ochibian, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, no? Huwag na huwag po tayong nakakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kayo nang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga bang lagi nyo inihihilit sa amin?